Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1105 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin, pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at ihit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano? Simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa nga ang chapter dito sa nagtatakbuhan ng mga Marines dahil nga uumpisahan na yung Buster Call sa Egghead Island. Inutos nga dito na tuloy-tuloy yung pagbomba at lahat ng mga Marines ay bumalik na sa mga barko sa labas ng isla. Habang palabas nga yung iba ay yung isang marine dito na alala yung nangyari doon sa gitna ng isla. Na mukhang ang tinutukoy nito ay si Saturn at si Kuma. Sinabi na lang nung isa nitong kausap na wag na daw intindihin yon at dumiretso na. Balik tayo sa loob. Si Vice Admiral Dal nga ay inaaya na sila Saturn at Kizaru na lumabas na din. Pero sabi nga ni Saturn na silang dalawa ni Kizaru ay magi-stay sa isla at umpisahan na nga daw nila agad yung Buster Call. Nagtaka naman yung ibang Vice Admiral sa sinabi ni Saturn. Pinamadali na nga sila ni Kizaru at sumunod na lang sila Vice Admiral Dal. Pagkatapos ng utos ni Kizaru sa mga Vice Admiral, si Vegapunk naman ang hinarap nung dalawa. Sabi nga ni Vegapunk na akala daw ba nito siya lang yung gusto nilang patayin. Hindi pa daw ba sapat yun para matapos na yung problema? Ano pa daw bang gusto nitong si Saturn? Yung mga pinakapambihirang mga imbensyon daw sa kasaysayan ay matatagpuan sa Egghead. Kapag winasak daw ni Saturn lahat yun, mawawala daw sa kanila yung isang century na technology. Wag nga daw nitong ituloy yung Buster Call dahil masasayang daw lahat yun. Pati nga kay Kizaru ay nagmamakaawa na si Vegapunk, pero si Kizaru nga dito ay hindi nakatingin kay Vegapunk at malungkot nga yung mukha nito. Sabi naman ni Saturn na baka nga daw may tinatago pang kung ano itong si Vegapunk, na baka nga daw magpahamak palalo sa world government at hindi nga daw nila kailangan ng mas advanced na mga gamit ngayon. Sabi naman ni Vegapunk ay paano naman daw yung para sa sangkatauhan, at nalungkot na nga dito si Vegapunk. Demonyo talaga tong si Saturn. Pagkatapos pakinabangan at kung ano-anong ipagawa kay Vegapunk, papatayin nila at sisirain pa yung lahat ng naiambag nitong maganda sa mundo. Sana nga ay mapatumba na tong Gorosei na to. At itong si Kizaru naman sunod-sunuran din talaga. Ay nako. Hindi pa tapos yung pangiinis ni Saturn kay Vegapunk kasi nga sinabi nito na dahil nga dun sa baka may tinatago pa si Vegapunk ay naalala nga daw niya yung barko na tumakas at dapat daw malaman ni Vegapunk na inutos din ni Saturn na pasabugin yung barko na yon. Nagulat nga si Vegapunk sa narinig niya. Sabi pa ni Saturn na malamang daw na may mga impormasyon daw na alam yung mga sakay ng barko na yon tungkol sa Void Century. Magiging maayos na daw ngayon dahil kapag patay na daw mas maitatago pa yung mga sikreto. Dito na nga sumigaw si Vegapunk na walang hiya daw si Saturn. Wala daw alam yung mga yon at wala daw nilalabag na batas yung mga tao na yon. Sabi na lang ni Saturn na may ginawa daw na pinagbabawal si Vegapunk. Ito na nga daw yung naghukay ng libingan para sa mga yon dahil sa kakahanap ng impormasyon patungkol sa nakaraan. Para lang daw masatisfy nito yung sarili niya para dun sa curiosity nga daw ni Vegapunk. Dapat daw nag-ingat itong si Vegapunk sa mga ginagawa niya. Sa labas naman tayo habang papatapos nang mag-prepare ang mga Marines at nakasakay na yung mga to sa kanya-kanyang barko nila. Pinaiwan nga ng mga nag-uutos dito yung mga pasipista. Lipat ulit tayo dito naman sa mga bida natin. Pinasakay na ni Sanji sila Atlas sa vacuum tube. Dala nga nito si Kuma at si Franky naman ay si Bonnie. Magmadali na daw sila habang kausap pa nga ni Vegapunk sila Saturn. Kitain na lang daw nila yung iba doon sa likod ng Labo Stratum. Sabi naman ni Bonnie na paano daw si Vegapunk. Sabi naman ni Sanji na wag daw mag-alala si Bonnie. Siya na ang bahala kay Vegapunk. Tinanong na ni Sanji si Nami kung ano na ang nangyayari sa kanila. Sabi naman ni Nami na nandun na daw sila sa likod at napakaingay daw doon sa kinaroroonan nila. Sanji, ano daw bang nangyayari? At mapupunta tayo sa Labo Stratum. Sinabi nga ni Sanji na magkakaroon nga daw ng Buster Call. At natakot na nga dito sila Chopper at Usopp. Katapusan na nga daw nung isla. Tinanong naman ni Nami kung okay daw si Luffy at kasama daw ba ito ni Sanji. Sabi naman ni Sanji na di nga daw niya alam kung nasan yun pero mukhang okay naman daw yun. At ano daw bang nangyayari sa iba nilang kasama. Sabi naman ni Nami na si Zoro nga daw ay nilalabanan pa din si Lucci at pinapunta nito si Jinbei doon para nga daw sunduin at hindi maligaw itong si Zoro. Si Edison naman ay nagsalita at nag-aalala daw siya kay Vegapunk. Sabi naman
ni Nami na buti daw si Lilith hindi daw nahulog nang may nangyari sa kanila nung kasama nito sila Luffy. Para nga daw dalhin yung Sunny sa likod ng isla. Si Brook nga daw tinutulungan si Lilith. At makikita nga natin dito si Robin na nagpapagaling at kasama si Chopper. Si Usopp naman dito takot na takot dahil Buster Call na naman daw yung mararanasan nila. Bakit daw puro ganon yung madalas mangyari sa kanila? Umalis na daw sila doon ngayon. Lap trip talaga. Sabi pa ni Nami na meron nga daw problema. Yung plano nga daw nila na yung Vega Force 1 ang magdadala ng Sunny sa likod ng isla ay hindi na nga daw mangyayari ngayon. Dahil yung robot ay sinira na nga daw ni Kizaru. At ito na sila Lilith kasama nga si Brook. Tuwang-tuwa nga si Lilith dahil doon sa ginawa ni Brook kasi nga mabilis daw silang makakapunta sa likod ng isla. At ito nga, sakay sila ng Sunny. Sinabi nga ni Lilith na madali na lang daw kasi magi-slide lang daw sila ng derecho. Dahil yung mga ulap daw ay ginawang yelo ni Brook. Napakalupit daw ng plano ni Brook. Natawa naman si Brook at tinanong ni Lilith na paano daw sila hihinto niyan kapag ando na sila. Sabi naman ni Brook na oo nga pala, di daw niya na plano yun. Kaya ayun, lap trip na naman, pinagbabatukan siya ni Lilith dahil nga daw baka mahulog sila sa gilid o sumobra yung slide ng barko. Ang kulit talaga ni Brook. Sabi nga ni Lilith na meron daw ba silang magagawa. Sabi naman ni Brook na mag-iisip daw siya. Sa labas na ulit tayo, nakatutok na nga yung mga kanyon ng Marine sa isla. At ayun, nag-umpisa na yung Buster Call. Kahit na may barrier pa yung isla, pero nakakatama na yung mga kanyon. At ito, nawawasak na paunti-unti yung isla. Habang binabomba ng Marines yung isla, ay yung mga pasipista gumalaw na din at umatake na din sa isla na mukhang inutusan na din ito ni Saturn. At makikita natin dito si Vegapunk na malungkot dahil nakikita niya yung isla na unti-unting nawawasak dahil sa Buster Call. Isang nakakalungkot na naman na pangyayari dahil pinaghirapan ni Vegapunk yung isla na yan. Taon din yung ginugol nito sa mga imbensyon na ngayon pinapanood na lang niya kung paano mawasak yung isla niya dahil dito sa hayop na si Saturn. Lipat tayo ulit. Sila Atlas nga dito ay nasa vacuum rocket na at pinaandar na ito. Nasabi pa ni Atlas na ilang saglit lang daw nasa labo stratum na sila. Pero bigla na namang umepal si Kizaru at aatake na naman ito. At ayun, hinati nga nito yung sinasakyan ng mga bida natin. Nakita yun ni Sanji at galit na galit nga ito kay Kizaru na agad nitong pinuntahan sila Bonnie dahil nasa ere nga yung mga yon. Si Saturn naman inutusan yung mga pasipista para nga atakihin itong sila Bonnie. Nasabi pa ni Saturn na nakakaawa daw si Kuma. Pinagpalit nito yung buhay niya para lang mabuhay yung anak niya at ngayon nga daw yung mga clone nito yung papatay sa anak niya. Yan daw yung nababagay sa mga insekto na dapat pahirapan palalo. Habang nasa ere nga sila Bonnie ay nakita sila nitong malungkot na si Vegapunk. Nasabi nito na nung nalaman nito na si Bonnie ay naging pirata, wala daw siyang magawa at bigla na lang siyang napaisip sa mga pwedeng mangyari. Ang isang pasipista nga daw ay hindi magdadalawang isip na atakihin siya kapag may nag-utos na Marine. Wala nga daw pakialam yung mga pasipista kay Bonnie na siya nga daw yung anak ng pinagayahan sa kanila. Nakatutok na nga yung mga pasipista kay Bonnie at nalipat na naman yung scene dito sa nawalang bigla na si Luffy at busog na busog nga ito dahil andun pala siya sa food machine ni Atlas. Nakita siya doon ng ibang Marine na naiwan. Hindi nga malapitan ng ibang Marine si Luffy dahil nga takot kasi nga yongko na si Luffy. Nalipat na naman yung scene sa labas pero nai-report dito na hindi daw nila napigilan yung barko na tumatakas. Ito nga yung mga tauhan ni Vegapunk. Sabi pa ng Marine ay kailangan daw nila i-report agad yon kay Kizaru kasi nga kailangan daw malaman ng Admiral dahil papunta na daw sa isla yung mga yon. End of the chapter. Okay, isang magandang chapter na naman ang nakita natin. Nag-umpisa na yung Buster Call at medyo hirap pa din yung mga bida natin na makatakas kay Saturn at Kizaru. Tapos si Luffy nagpapahinga pa din. Yung ibang mga bida natin busy kaya wala pa ding backup na dumadating kay Vegapunk. Pero mukhang may iba na yan dahil mukhang yung dadating sa isla ay sasali sa gera. Sino kaya yung mga yon? Abangan natin yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!